Let's watch a review of what happened sa ating mga kapatid na Israelita noong panahon ni Moises. Sa aklat ng Exodo, dinala ng Diyos ang sambahayan ni Jose upang mamuhay sa Ehipto dahil sa malawakang kagutom. Matapos ang maraming saling lahi, dumami ang mga Israelita at napuno nila ang buong Ehipto. Nangamba ang paraon na sila ay magapi at sakupin ng Israelita, kung kaya't inalipin nila ang mga ito. Dininig ng Diyos ang tagoy ng mga Israelita at inatasan niya si Moises na magpunta sa Ehipto at sabihin sa paraon na palayain ang mga ito. Tumanggi ang paraon kung kaya't nagpadala ng 10 salot ang Panginoon upang salantain ang Ehipto. Dumating ang mga salot tulad ng langaw, peste ng hayop, apoy mula sa langit, mga balang, at sa huli ay kamatayan ng lahat ng panganay na anak ng mga Ehipsyo, kabilang na ang anak ng paraon. Pinahintulutan din ng paraon na lumaya ang mga Israelita. Binuksan ng Diyos ang dagat na pula at tumabi sa tuyong lupa ang kanyang bayan. Subalit sa puot ay hinabol ng mga kawal ng paraon ang mga Israelita at isinara ng Diyos ang dagat na ikinalunod ng mga Ehipsyo. Sa ilan ay pinakain ng Diyos ang kanyang bayan ng mana o tinapay na mula sa langit at ng tubig na bumukal mula sa bato. Ang paglalakbay nila sa Ehipto patungo sa lupaing pangako ay tatagal lamang dapat ng 2 linggo. Subalit dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sila'y naglagalang ng 40 taon. Sa bundok ng Sinai ay ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos. Ganun pa man, gumawa ng isang ginitoang guya ang mga Israelita at kanilang ginawang Diyos-Diyosan at sinamba. Ngunit namagitan si Moises at nagsumamo sa Diyos na huwag puksain ang kanyang bayan. Napawi ang puot ng Diyos sa kanyang bayan at patuloy na ipinamalas sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Matapos ang 40 taon, sumapit din sa wakas ang mga Israelita sa lupain ng pangako. Yan po ang buod ng istorya ng pagkalipin at pagkalaya ng mga Israelita. Pakisabi sa katabi mo, sa wakas. Sa wakas, tatawid na ako. Last week, diniscuss natin ano ba nakakaalipin sa atin. Ito ba ay isang problema o ito ba ay dagok ng kaaway sa atin? O sitwasyon na pinapalooban natin dahil ito ang ating pinili at tila baga hindi na tayo makalabas dito. I hope tumbong isang linggong nakaraan, inisip nyo, anyari. Inisip nyo ba talaga? Talagang inisip nyo, bakit kayo nandyan sa sitwasyon na yan? Okay? Kahit ako ay pastor na, iniisip ko pa rin, Lord, meron pa bang bagay na kailangan alisan ko? Meron pa rin. Meron pa rin. Lahat po tayo kailangan iwanan. Kaya nga may salitang journey o paglalakbay. Kailangan nating iwanan, kailangan nating puksain, kailangan nating putulin ang ugat. But sometimes, dahil tayo hinang-hinana, hindi tayo makaisip, okay? Like today, ang dami kong gagawin. Okay? I need a hero. Okay? Tutugtog ako ng drums, magsisermon ako, mamaya pupunta pa ako sa dedication. Hindi madali eh. Hindi madali sa utak ko yung pagsama-samahin. Lahat siya. Pero I need a hero in the person of my wife because she reminds me of the strength that the Lord has given me. Sabi nga sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit minsan hindi natin kaya, pero naniniwala tayo, meron
tayong bayani, meron tayong tagapagligtas kay Kristo. Natututo tayong umangat, natututo tayong tumayo, anuman ang sitwasyon natin. Ito lang ho, kung may sitwasyon kayo sa buhay, huwag niyong higaan, huwag niyong upuan, tayuan mo. Huwag kayong maging komportable. At huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong, lalo na doon sa equal nyo o mas angat sa inyo. Huwag ko kayong hihingi ng tulong doon sa mababa sa inyo. Hindi ko kayo matutulungan. Di ba? Kung kareho rin ang sitwasyon nung hingan mo ng tulong, hindi ganun din yun. Humingi ka ng tulong doon sa kaparehan ko ng antas ng pananampalataya, kaparehan mo ng gusto rin makalaya. Okay? So, dalawa kayo. Dalawa kayo lalaya. But today, I want you to know, gusto kong alamin, gusto yung lumalis, inalam nyo na kung bakit kayo nandiyan sa ganyan sitwasyon. Do you need help? Do you need a hero? Last Wednesday po, nagkatuwaan po kami kasi meron tayong mga birthday celebrants dito sa Nupong. Si Dito, nag-celebrate ng birthday niya ng Thursday. Si Jessie, nag-celebrate ng birthday niya ng Monday. Kasi si Jessie. Ayun. Ayan. Tapos si Baby Jean po ay mag-celebrate ng birthday niya sa Tuesday. So nagkatuwaan kami, nanood kami ng first day ng Avengers. Sino na nakapanood ng Avengers? Ganda. Ganda, no? Ganda. Parang sila yung hero. Fictionally yan, hindi naman totoo yung mga yan eh. Fictionally, sila yung hero ng mundo pag ito'y ina-atake ng mga kalaban mula sa ibang planeta o anumang krimen o masasamang bagay ang nais pumuksa o gumapi sa mga taong nananahimik at wala namang kinalaman sa mga bagay na nais nilang ipagawa. But you know what? In real life, meron tayong heroes. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang hero yan? O mukhang biskwit? Mukhang biskwit. Si Luis na tawag. Diba, may biskwit na, Hyro pala yun, sorry. Hyro pala yun. So, you don't know, hindi mo alam. Yung equal o mas higit sa'yo, hindi mo alam eh. Dahil sa oras ng pangangailangan mo, baka nga bata, mas tama pa ang pag-iisip kaysa sa'yo na masyadong consume, masyadong nadala doon sa sitwasyon mo. Sometimes, we really need all the help. Ito lang ang payo ko sa inyo, don't be afraid to ask. Don't be afraid to ask. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot, mang-abala. O sabihin mo naman sa kabila, huwag kang matakot, mang-abala. Kasi minsan yung kaisipan natin, huwag na lang, kakayanin ko rin to. Nakakahiya. Yun yung unang-una eh, nakakahiya. Pangalawa, natatakot ako eh, baka hindi nila ako tulungan. Eh ano kung hindi ka tulungan? At least nasabi mo. Alam mo minsan, kailangan mo lang sabihin, hindi naman mo lahat ng tao ay malakas ang pakiramdam. Meron nga manhid eh. Di ba? Hindi lahat ng tao malakas ang pakiramdam. Kailangan mong ipaalam na may pangangailangan ka. Hindi ka matulungan ngayon. Alam mo, mamaya, o bukas, o sa makalawa. Ang mahalaga, ito nagpakumbaba tayo. Noong araw, may ugali ako eh. Hindi ako magpe-pray, hindi ako lalapit kay Lord hanggat kaya ko pa. Kaya lagi akong nasasagad sa sitwasyon ko. Kaya nga nagkaletse-letse yung buhay ko. Hinintay ko pang mawala yung mga anak ko, hinintay ko pang masira yung unang kasal ko, tsaka ako lumapit kay Lord. Kung naalala nyo before, sabi ko, bago ka sumakay sa bangka at mangisda, mag-pray ka na. Humingi ka na ng tulong na marami kang mahuli. Kesa sinubukan mong nangisda, nagtrabaho, nang hindi ka nag-pray, hindi mo kinonsulta si Lord, at kung kailan ka may problema, tsaka ka hihingi ng tulong. Sasagot ba si Lord? Oo. Mahal na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Lord. Pero anong bang gusto mo? Dumanas ka ng hirap o managana ka na agad? Ikaw makakasagot nun. Di ba? Yung paghihirap, 2 linggo lang yon. Because we have to go to training. Pero nasa sa atin ang desisyon. Gusto ba nating maghirap ng matagal? Magdusa ng 400 taon dahil nahiya lang tayong humingi ng tulong. You know,
The Israelites, kaya hindi pa sila humingi ng tulong, inayos na ni Lord. Nung pinanganak si Moses, ang sabi ng nanay niya, ang cute-cute mo. Kaya lang, nung panahon na yun, pinapapatay ng hari ng Ehipto lahat ng bata. Age 0 to 2 years old. Lahat ng batang lalaki, pinapapatay niya. Ano niyo ginagawa? Tinatapon sa ilog the Nile River. So lahat ng bata, lalo na ng mga Israelita, pag pinanganak, itinatapon sila sa Nile River. Etong nanay ni Moses, sabi niya, ang cute mo. Itatago kita para hindi ka nila maitapon. So itinago siya, inilagay sa basket na katulad niyan. Okay? Katulad niyan. Pinahiran lang nila ng parang alketran. Alam niya alketran? Parang epoxy dito. Hindi ko alam kung anong tatak ng epoxy nila nung araw. So, tinago siya dyan, nilagay sa loob. Ayun, may bata. Pwede ba natin testingin kung kasya yung bata doon? Hindi. So, nilagay siya doon at pinaanod. Pero pinantayan siya ng kapatid niya. Yung pangalan ng kapatid, si Miriam. Okay? So, nakaligtas siya. At inampun siya ng anak ng Paraon para naging apo siya ng Paraon nung panahon na si Moses ay pinanganak. Tanong niyo bakit? May plano na kasi ang Diyos na iligtas. Hindi pa man humihingi o hindi pa man nananagboy ang mga Israelita. Pastor, hindi na lang ako magnanagboy. Di ba? Hindi na lang ako iiyak, hindi na lang ako hihingi ng tulong, may plano na pala ang Diyos. Gusto mo ba mapabilis? Gusto mong mapabilis ang pag-alis mo? Umiyak ka na ngayon. Hindi ako magpipiro. Kasi ang pag-iyak at paghingi ng tulong ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba. Naalala nyo? Sa lahat ng bagay na ating tinataha, kailangan natin yung wisdom ni Lord. Hindi lang basta makaraos, makaalis. Hindi. Inaalis tayo ni Lord, pero natututo rin tayo ng karakter. Pag tayo umiyak at humingi ng tulong, anong natututunan natin? Humility. God opposes the proud but gives grace to the humble. God opposes the proud but gives grace to the humble. Pag sinasabi natin, hindi Lord, kaya ko pa. Okay lang to. Hindi ka na kumakain. 2 beses sa araw ka na lang kumakain. Kaya ko pa to, Lord. No? Wala nang pamasahin mga anak mo pang eskwela. Kaya ko pa to, Lord. Sige, Lord. No? Hindi na kayo kumakain, wala na kayong pambili ng almusal, ng tanghalian. Sige lang. Sinasabi ni Lord, humingi ka ng tulong. Alam nyo, niready na ng Panginoon ang hero ng Israel bago pa sila humingi ng tulong. Ganyan kabit si Lord. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, nire-ready na ni Lord yung hero mo. Gusto pa ang sagipin ni Lord. Matuto kang umiyak. Ang paghingi ay isang tanda ng pagpapakumbaba. So, basahin natin ang Exodus 2, verses 11 to 22. Kung meron kayong Biblia, dumako kayo doon. Pansinin natin, ano bang meron si Moses? Ano bang meron si Moses? Si Moses ay isang taong lumaki sa palasyo ng Paraon. So, from the age of 0 to 40 years old, si Moses po ay nandun sa loob ng palasyo, siya ay hinubog, siya ay pinag-aral sa kultura at pamamaraan ng mga Ehipsyo. Pero alamin natin, ano nangyari kay Moses nung siya ay lumaki na? Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3.
Okay, nung dumating mo sa edad na 40, si Moses, that's why most people say life begins at 40. Okay, si Moses po, mula age 0 hanggang age 40, nandun siya sa palasyo. From 41 to 80, nandun siya sa ilang. From 81 up to 120, bumalik po siya sa age ko, at tapos bumalik po siya sa ilang, bumalik po siya doon sa pangakong lupa ng Panginoon. So, Moses lived a healthy, sabi niyo healthy. Okay? Wala akong nabanggit sa Biblia na nanlabo ang mata niya, nanghina siya. God just took him away. Ang maganda ko nun, ang naglibing sa kanya, tanongin niyo kung sino. Si God. Nobody knows where God buried him. Wala kang nakakaalam. Gusto mo ba si God ang maglibing sa'yo? Ha? Takot kayo, no? Mas okay maglibing si God. Diba? Dahil pag naglibing si God, siguradong kasama ka na. So, yun po ang storya ni Moses. But look at this. Look at this, ha? Bago pa lang, umiyak at nanaghoy ang mga Israelita. Inihanda na ng Panginoon. Umili siya. Tandaan nyo, si Moses ay hindi naman magaling na lalaki. Putal nga yan eh. Si Moses ay putal. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya anong sinabi ni Lord, bumalik ka sa Egypto, nung nasa ilang na siya, ayaw niya. Reason niya yun kay Lord. Putal ako eh. Paano ako magsasalita? May lusot ba si Moses? Wala. Yung kapatid mo siya magsasalita para sa iyo. But I believe, as you do the work of God, itatama ni Lord lahat ng kapintasan mo. Aayusin ni Lord ang kapintasan mo. Sabihin mo sa katabi mo, aayusin ba ni Lord? Okay, baybayin po natin ang mga talatang ito. Una, and it came to pass. Masyadong sikat siya Antipas, no? And it came, many years later, iba pala yung version na sa akin. Many years later, when Moses had grown up. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Okay? Si Moises, edad 0 hanggang 40, nasa loob ng palasyo. Okay? Pero, nung sumapit, sabi rito, when Moses has grown up, he went out to visit his own people. Alam niya, hindi ako Ehipsyo. Ako ay Israelita. So, bibisitahin ko. Sabi mo, di sa katabi mo, grow up. Tanong niyo sa sarili niyo, binisita niyo na ba yung mga kamag-anak mo? Inalam niyo na ba kung anong pangangailangan niyo? O binisita niyo na ba yung kapitbahay niyo na lagi niyo kasama? O yung mga bata o mga taong kakalat sa kalye? Inalam niyo ba anong pinagdaraanan nila? That's what Moses did. When he grew up, lumabas siya and visit his own people, the Hebrews, and he saw how hard they were forced to work. Nakita niya yung burden, nakita niya yung distress, lumabas siya. But that couldn't happen kung tayo ay hindi lalago. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na. Bakit? Kasi po, ang bata, ang iniisip lang niya ay sarili niya. Pansinin niyo yung mga bata. Pag humingi yan, walang pakundangan. Gusto ko ng tinapay! Gusto ko ng di ba? Wala yung pakialam. Dahil ang iniisip lang niya, yung kailangan niya sa sandali na gusto niya. Tama? Hindi mo pwedeng paliwanarin, huwag ka umiyak, huwag ka humingi, hindi. Hihingi yan, magwawala yan. Kasi ang iniisip niya, yung sarili niya. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Minsan kasi, 40 anyos na tayo, ang iniisip pa rin natin, sarili natin. But iba ho si Moses. I believe bago sa dumating ng 40, iniisip na niya kung anong gagawin niya. That's why there's a need para lumago tayo. Bakit? Doon sa paglago natin, nakakaalis tayo sa pagiging makasarili. Tayo na lang yung pangangailangan natin. Hindi. Baka meron pang ibang taong mas nangangailangan kaysa sa atin. Kaya lang, nakatuon tayo sa sarili natin. Pero Moses, when he grew up, he went out to visit his people at nakita niya kung paano pinahihirapan sa puwersahang trabaho ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kababayan. At nakita niya kung paano pinahihirapan ang mga ito. Meron hong pakikiramay si Moises.
Sa ating mga Pilipino, kadalasan nakikiramay lang tayo pag may isa nag-aabot-abot tayo. Iba yung pakikiramay ni Moses. Tingnan natin. So, lumabas siya, nakita niya may binububog na Israelita. So, anong ginawa niya? Nakiramay siya. Ang ginawa niya, pinatay niya. Tama ba? Hindi. Hindi niya alam eh. Lumaki siya sa kultura ng Ehipsyo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. So kung may naargabyado, papatayin to. And he didn't know how to express, he didn't know how to be a hero then. But God was grooming him to be a hero. Sabi mo sa katabi mo, you need a hero. Pinalalaki na hinuhubog ng Panginoon si Moises na maging hero ng Israel. At lalong-lalo na hinuhubog ng Panginoon si Moises para ipakita ang parating na Hero Kristo. Kasi Moses was a foreshadow of Jesus. Moses was a foreshadow of Jesus. So, si Moises, lumaki, nagkaisip, nakiramay, dahil sa kanyang pakikiramay, nakapatay. Okay? Pangalawang araw, lumabas siya. Nakakita na naman siya, nag-aaway. Nag-aaway naman, parehong Israelita. At ang sabi niya, ba't kayo nag-aaway? At ang tugon sa kanya, papatayin mo rin ba kami? Bakit ka nakikialam sa amin? Ikaw ba ang pinuno namin? Anong karapatan mo para pagsabihan kami? Alam niyo, minsan, natatakot tayong humingi ng tulong at makialam kasi natatakot tayong mapagsabihan. Ba't ka nakikialam? Nanay ba kita? Tatay ba kita? Anong sagot? Anong sagot doon? Pag tinanong ko, nanay ba kita? Tatay ba kita? Barangay captain pa ba rito? Ba't ka nakikialam sa buhay ko? Anong sagot? Hindi. Eh kung hindi ka naman talaga nanay o tatay o barangay captain, hindi ang sagot doon. Pero masyado akong concerned sa'yo, gusto kong makiramay sa pinagdaraanan mo. Hindi unawaan nyo ng mga Israelita dahil nakakumpli sila doon sa kahirapan ng buhay. Alam nyo, pag hirap na tayo sa buhay, minsan pati yung utak natin kinakain na ng sitwasyon kung nasaan tayo. Minsan lumipat tayo ng lugar, ng tirahan. At dahil masyado tayong naging kampante dun sa lugar na lipatan natin. Kung ano yung kultura ng mga tao doon, naging gano'n na rin ang kaisipan natin. Minsan po, may nakakausap akong mga pastor na to, okay, na-destino sila sa isang lugar na talaga namang mahirap, walang tubig, mahirap ang pagkain. Pero yung isipan ng mga taong ito, na kung baka dapat sila yung maging bayani, sila yung makatulong at makapag-alis dun sa mga tao, dun sa ganong kaisipan, nahawa na rin sila. So ang kaisipan ng mga pastor na pumunta sa mga lugar na kailangan ng tulong, kailangan tulungan nyo sila kasi mahirap sila. Hindi. Tutulungan natin sila kasi gusto natin makiramay sa kanila. Ba't pagdidiinan pa natin na mahirap? Yun yung kondisyon. But that's not forever. Sabihin mo, hindi panghabang buhay yan. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon din. Tatawid tayo. Meron tayong bayan. No? Kailangan lang magising tayo sa katotohanan eh. We need a hero. And God was grooming Moses to be a hero. On the second day, nakita siya nag-aakway. So, pinipigilan na. Kasi parehong kapatid niya itong mga ito eh. Minsan, ayaw din natin maging hero doon sa sitwasyon ng pamilya natin kasi sabihin natin, ba't ka nakikialam? Alam nyo, we cannot be heroes kung hindi tayo nakikialam. Tsaka sa kaharian ng Diyos, kung ano yung itinanim mo, yun din naaanihin mo. Alam nyo ba yun? Kung ano ang tinanim mo, yun din naaanihin mo. Kung nagtanim ka ng pakikiramay, ano aanihin mo? May makikiramay din sa'yo. Tama?
So, hindi yung, ano eh, kasi ganito rin yung sitwasyon ko eh. Hindi na lang ako makikiramay, hindi ko na lang sila tutulungan. Kasi ako rin kailangan ko ng tulong. Pero alam mo, yung maliit na tulong na binigay mo doon sa nangangailangan, maka 100 beses pa ang ibabalik sa'yo. Why? Kasi si Moses gano'n, when he grew up, nakita niya yung sitwasyon, nakiramay siya, may ginawa siya, malamang na hindi pa tama. Pero Moses was a man of action. Hindi ko siya puro dadan. Kumikilos siya. Kaya lang, kumikilos siya ayon sa kaisipan niya kung ano ang tama. Buti na lang, meron tayong Panginoon na nagtuturo sa atin kung ano ang tama. Ngayon, nung siya, napag-alaman niya, na alam na ng Paraon na pinatay niya yung isang Ehipsyo, ano ginawa niya? Siya ay tumakas. Pumunta siya sa lugar ng Midian. At doon, natagpuan niya yung 7 anak ni Reuel o Jethro. Okay? Pareho ko niyo, si Reuel at si Jethro, isang tao lang mo yun. Hebrew name lang niya yung Reuel. So, si Reuel, may anak na itong babae, at ang ginagawa, babae ho ito sila ang nag-iigib ng tubig at pinaiinom ang kanilang mga tupa. Araw-araw po, ganun ang ginagawa. Pero nung araw na yun, nakukuha sila ng tubig at painumin ng kanilang tupa, merong ibang mga pastol na kukuha lang ng tubig at pinapaalis ang 7 babaeng ito. So dumating si Moses na akala nila ay talagang isang Ehipsyo. Ang ginawa ni Moses, pinagtanggol niya ang mga babae. Pinagtanggol niya yung mga babae. At hindi lang yon. Pinaalis niya yung mga pasok. Malis nga ngayon dito. At pinainom niya pa yung mga tupa noong mga kababaihan. Diba? Pag nakikita ni Moses ang sitwasyon, may ginagawa siya. Alam niyo na ba kung anong sitwasyon mo sa buhay? Alam niyo na ba paano kayo napunta dyan? Kailangan na ho natin umaksyon. Kailangan na natin umaksyon. Sabi mo sa katabi mo, kailangan na natin umaksyon. Hindi nga, kailangan na. Masyado nang matagal. Okay? Huwag mong ipamana sa mga anak mo yung buhay mo ngayon. Kailangan sigurado mo yung masagana yung buhay mo. Kailangan, ang pundasyon nito ay si Jesucristo. Bago mo ipamana sa mga anak mo. Kung di, ang mamanahin niya ay yung utang natin. Yung mga utang natin, yung masasama natin, ugali, yan po. Huwag yun na ipamana natin sa kanila. Huwag mo natin ipasa sa kanila yung mga kasalanan natin. Yung mga pagkukulang natin, kawawa naman po yung mga anak nila. Kaya may plano ang Diyos eh. He was raising up Moses habang naghihintay siya na magpakumbaba ang mga Israelita. Pero si Moses po, ito lang, pag nakakakita siya ng injustice, hindi siya nakakatiis. Alam niyo yung injustice? Alam niyo kung ano yung injustice? Justice is just giving to others what is due them. Kung ano yung nararapat. Ngayon, pag hindi mo nabibigay yung nararapat sa isang tao, ano mang bagay yan, that's injustice. At malaki po yung revelation sa akin to. Hindi lang yan yung hindi lang yan tungkol sa krimen. Okay? Hindi lang yan tungkol sa, ano ba yung rights sa Tagalog? Karapatan? Hindi lang. Nahayag mo sa akin. Sino nag-drive ng kotse rito? Pag nag-drive ba kayo ng kotse, sinasampan niyo yung sasakyan niyo pag-stop doon sa pedestrian lane. Di ba may pedestrian lane na gano'n? Pag nag-drive kayo at nandun yung kotse, you are promoting injustice. Bakit? Kasi you should give that lane to the pedestrians. Because ang tawag doon ay so, pag pinapakumbabawan mo yung karapatan nila, nagiging sanhi pa tayo ng injustice sa lipunan. Natutunan ko yan, kaya pag hindi ko ako bago mag-pedestrian lane, hindi ko na. Karapatan mo nila yan eh. Okay? Pag nagmamotor kayo, kailangan ba naka-helmet? O mag-helmet kayo.
Diba? Wag yung makakalusot. Wag. Kung ano yung dapat, yun ang gawin natin. Kahit sometimes mukhang mahirap. Because we're starting a culture, a godly culture. Ba't ko nasasabi to? Kasi yun tayo ngayon eh. Sila nun, mga tupa, sila nun nag-aaway sila, nagsasabi sila ng mga buhangin sa isa't isa. Pero tayo, iba tayo yun eh. Marahil parehong sitwasyon. But like them, we need someone, we need a hero. And what is a hero to us? Siya ba ay mas matapang sa atin? Siya ba ay mas magaling sa atin? Siya ba ay mas matanda sa atin? Siya ba ay mas malakas sa atin? No. Our hero for today is just simple. We just need a model. Gusto kong maging ganyan. Hindi niyo napansin pag nanonood kayo ng TV, pagkatapos ng ilang panood, yung paborito ng artista, gano'n na rin kayo magsalita sa mga videos. Sino ang paborito rito? Si Taylor Swift. Miley Cyrus. Nung araw, paborito ko si Haji. I was 15 years old. Ilan na si Haji Alejandro? Tandaan niya na. Yeah. Siya yung original na kumanta ng di ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa? Pero tanong ko nga sa inyo ngayon, di ba kayo napapagod o nagsasawa? We just need to cry out to God because He is our hero. And God is preparing a hero for us just like He prepared the hero for the Israelites. Pero isa lang mo yung katangian ni Moses na makikita nyo. Hindi siya agad hubog sa pananaw ng Panginoon. Pero yung puso niya, ayaw niya nang nakakita ng naaapit. Ayaw niya na naglalaban ang kanyang mga kapatid. Yun lang po. Ayaw niya nakikita nagkakasakitan ang kanyang mga kamag-anak. Yun lang. Yun lang. And God saw that, ganyan ka pala, halika, dito ka. So pati yung pagtatago niya, naging paraan ni Lord para siya'y mahubog. Alam niyo, may moving Prince of Egypt, di ba? Patungkol yung kay Moses, Prince of Egypt. He was a prince for 40 years. But God made him a shepherd for another 40 years. Anak, okay yung nag-aaral ka sa mataas na paaralan. Pero enroll kita ulit sa mababang paaralan. Pero pinakamataas, okay? Pinakamataas na programa ng edukasyon. Marami nagsasabi sa ilang mga ngaral na ang ilang o the desert or the wilderness is the school of the Holy Spirit. Kasi wala kang maasahan dun eh. So God trained Moses sa ilang, ano pinagawa sa kanya? Nag-alaga siya ng shepherd. Ano inaalagaan? Ha? Tupa. Siyempre. Shepherd. Ano tinuturo sa kanya ng Panginoon? Hindi yung madaling maging shepherd. Mas mahirap pa yun sa pinakamahirap na manual labor. Mahirap na magkarpintero minsan, mahirap na maging mason o piyon. Mas mahirap mong maging shepherd kasi kailangan mong bantayan yung mga tupa na napakatatanga. Ang sabi nila, ang tupa raw ang pinakatangang hayop. Mahuhulog na sa pagin, hindi pa rin nila alam. At kung minsan ganyan po tayo, sorry ho, minsan tayo ay tanga. Minsan na nahulog na tayo, hindi pa natin alam. Oh, may bukol na tayo. Oy, duguan na tayo. Sige lang. Sige lang, kaya ko pa maglakad. Ba't di tayo humingi ng tulong? Ba't hindi tayo umiyak sa Panginoon? So si Moses ay tinuruan ng Panginoon sa ilang. Bakit? Kadalasan po, ang dinadala sa ilang, tinuturuan ni Lord na maging pastor. Hindi pastor na nangangaral lang. Simple lang ho ang kahulugan ng pastor eh. Nag-aalaga ng ibang tao maliban sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan. Yun lang ang pastor. Hindi ko kailangan mangaral kayo. Bonus na yun. Bonus na para sa akin ang mangaral sa harapan nyo.
Pero ang pinapagawa ko sa akin ng Panginoon ay mag-alaga ng ibang tao maliban sa sarili ko at aking sariling sambahayan. Moses was trained in the palace. Anong tinrain sa kanya? Sarili mo, sarili mo, sarili mo. Dinala siya ni Lord sa ilang, tinrain siyang maging shepherd. Habulin ang mga nawawalan tupa, pakainin, painumin ang mga nagugutom at nauuhaw na tupa. Kasi darating yung panahon when God has told him, bumalik ka, maging hero ka sa mga Israelita, marunong na siya magpakain, marunong na siya magpainom, marunong na siyang sumunod kay Lord. Dahil sa ilang, pag ikaw ay naroon, wala kang marinig na tinig, maliban na lang sa tinig ng Panginoon. So, kung sa tingin mo, nasa disyerto ka na wala kang nakikita, buksan mo ang iyong tenga. Maririnig mo ang tinig ng Panginoon tulad ni Moses. At dumating na nga yung panahon na naghoy ang mga Israelita. Mababasa po natin ito sa Exodus 2:23 to 25. During the long period the king of Egypt died. Yung hari po na nagpahirap sa mga Israelita, namatay na. Yay! Akala nila okay na, hindi pa rin. Tuloy pa rin ang paghihirap nila. The Israelites groaned in their slavery and cried out. And they cried for help because of their slavery went to God. So namatay nga yung hari. Pero yung pagkakaalipin nila, andun pa rin. Ang ginawa nila, na naghoy sila, umiyak sila, dahil sobra na kahirapang nararanas nila. God heard their groaning. Exodus 2:24. God heard their groaning and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Sabi mo sa katabi mo, concerned si God sa iyo. Kaya sa ayaw mo, sa gusto mo, pag ikaw ay humingi ng tulong sa Panginoon, kanina ba tulungan mo ako, padadalhan ka niya ng tutulong sa iyo. Inihahanda niya nito. Hindi mo alam, yung katabay mo palang tutulong sa iyo. Hindi mo alam, yung asawa mo, yung anak mo. Sino rito ang nasa church ngayon dahil sa anak nila? Yung anak nila ang naging paraan ng Panginoon. Isa lang. Okay. Ang iyong hero ang iyong anak. So dumating na yung panahon, nagpakumbaba na rin ang mga Israelita. Sabi ko sa katabi mo, panahon na. Panahon na para magpakumbaba tayo. Panahon na. Tama na. You know, when we don't pray, when we don't ask help from God, and we don't ask help from other people, tayo po ay nagiging mayabang. Lalong-lalo na sa ating spiritual na paglalakbay sa Panginoon. Naging isipan mo kasi ng tao, baka pag-gising ko, wala na yan. Hindi mo yan sakit ng ngipin. Minsan nga kahit sugat, kailangan mong gamutin eh. Diba yung sumasakit ang ngipin, minsan kumukuha ng bulak, ilalagyan ng pabango, tapos pinapasok mo sa bulak. Sino gumawa na? Oo. Matanda na tayo. So gumagawa tayo ng sariling paraan, imbis na humingi ng tulong. At minsan, yung sarili nating paraan kahit naiinsan, hindi tayo nananagana, nakakaraos lang. Sabi mo sa katabi mo, ayoko nang makaraos. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong managana. At yun ang plano ni Lord sa iyo. Yun ang plano ni Lord sa akin, managana, hindi makaraos. Ang hirap nung kumakain ka, no? Tanghalian. Iniisip mo, magtitira kaya ako para mamaya. Kasi hindi mo alam kung saan ako kukuha ng panghapunan eh. Ba't ko alam, nangyari sa akin yan eh. Parang bawat subo ko, binibilang ko. Hanggang 3 subo ka lang, kailangan mabusog ka na. Kung di, wala ka nang kakainin mamaya. Meron ba ganun dito? See, pag may kasama kayo sa bahay na gano'n, na hindi na iniisip yung iba, sabihin mo sa kanya, grow up. Na hindi nakikita yung sitwasyon. Pero tayo, nakikita natin, napag-alaman natin, within a week, dahil nakita natin at narinig natin, kailangan alamin natin, anyari.
And God will send the hero. Because we need a hero. I need a hero. Oh, may pinag-aralan ako. Sa letran ako nag-aral. Okay. Ang mabait ang magulang ko. Naging singer ako. Naging mayaman. Marangya ang buhay ko. Ano nangyari? Wala rin. Kasi walang Jesus. Ubus ang kinita, ubus ang inipon. Minaldas ko lahat ng pera ko. Ako lang ho yung singer na hindi nakabili ng sarili niyang mic. Dahil minaldas ko yung pera ko sa lahat, maraming bagay. Pero ngayon, kailangan kong mamili ng microphone. Kung headset ang susuot ko, o handheld. Ang dami yung pwedeng gamitin dito sa iglesia. But God needed to send a hero in my life. Nung panahon na ako'y nananaghoy na sa Panginoon, October 18, 1990, nagpadala ko ng hero ang Panginoon sa akin. The person of a woman. May kalibin ho ako noon eh. Pero yung tita niya misyonaryo. So naupo siya sa tabi ko, sinabi niya, kamusta ka? Hindi ko, hindi mo mabuti kasi alam ko ayaw ng magulang ko ginagawa ko. Pinalayas na nga po ako ng tatay ko sa amin. Totoo, pinalayas ako ni Daddy. Dahil ano, katindi ang tatay ko. Kung hindi mo kayang sumunod sa akin, umalis ka. Ito! And I was proud of my father. Kasi may paninindigan siya. Alam ko, mahal na ako. Sinabi niya sa akin yan eh, when I was 15. Anak, mahal na niya. Pero nung hindi na maganda ang takbo ng buhay ko, sabi niya, kung hindi mo kayang sumunod sa akin, lumayas ka dito. First time ko mag-isama. Gusto kong bumalik, niya naman ako. Nakalimutan ko. Ba't nga ako alis sa akin? Libre pagkain, libre tulog, libre ilaw, libre tubig. Ba? Lahat libre. But because wala na ho eh. Nakonsume na ng kasalanan yung isip ko. And I needed a hero. That night, October 18, 11 p.m., yung kita ng kalibin ko na misyonaryo, lumapit sa akin at sabi niya, "Anak, kamusta ka na? Hindi mo maganda kasi nahiya na po ako sa magulang ko, hindi ko tama itong ginagawa ko. Alam ko, sinasaktan ko sila. Tsaka hindi ko rin tama ito kasi naikilibin ako sa pamangkin ko. Gusto mo, tulungan kita." So, kinakilala niya sa akin si Jesus. Alas 11 ng gabi, October 18, 1990, I met the hero who's about to change my life, to walk with me. Marahil kailangan niyo ng hero. Yung isa na pwede niyong hawakan, yung pwede niyong pagtanungan, tama na ba itong ginagawa ko? Okay na ba? Pwede ba? Kasi hindi natin alam talaga eh. Pagkasangkot tayo sa sitwasyon, hindi mo natin makikita yung punto de vista talaga eh. Kailangan may magsabi sa atin, dito ka. Hindi mo natin nakikita, not until matuto tayo. Si Moses ho, nakikita lang niya yung kahirapan ng injustice. Hindi niya alam kung paano talaga tutulungan. Pumatay na nga siya, makatulong na nga. Tumakas na nga siya. Hindi ko alam kung pinagbubog niya yung mga pastol para tulungan yung mga 7 anak. Hindi ko alam. Pero hindi ko natin kailangan pumatay o mangbubog para matulungan. O makatulong. Tulad ko, nung gabi yun, gusto ko lang maalis sa kahirapan kinasadlakan ko. Gusto ko lang maalis sa kasalanan kinasadlakan ko. Gusto ko lang bigyan ng parangal ang mga magulang ko. Gusto ko lang makita na pag nagkita kami uli ng mga anak ko, gwapo pa rin ako. Yun lang. Yun lang po. Yun lang ang hinihiling ko sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. And God sent a hero in my life. Her name was Yoli. Tita Yoli. Her name is Tita Yoli. Mercado. Her name is Yolanda Mercado. She was a missionary. And she said, "You need help? I know somebody who can help you. His name is Jesus." And I prayed with her. First time kong nag-pray na humihingi ng tulong. First time kong nag-pray na umiyak ako. First time kong nag-pray na
na sinuko ko yung buhay ko. I don't know what's gonna happen after that yet. But at that time, I just needed a hero. Do you need a hero? Kung nasaan ko ngayon, kailangan niyo ba ng isang bayani? Kasi ang pakiramdam ko noon, nasa Kumunoy ako eh. The more magpipiglas ako at gumawa ako ng paraan para akong makakalabas sa Kumunoy, lalo akong bumabaon. Kailangan kong may humugot ng kamay ko pag tinaas ko. Kung yun ang pakiramdam nun, din kailangan niyo si Jesus. Kahit anong gawin nyo, andyan pa rin. Araw-araw, pagising nyo, yung pa rin ang sitwasyon, then you need Jesus. You need to lift up your hands to Jesus and let Him pick you up, just like me. And you know, pag tinaas kayo ni Jesus, hindi na kayo dun sa baba. Dati nasa baba na ako eh. Dati taga-intablado ako, senior ako eh. Mayabang ako eh. Pero ibinaba ako ni Lord doon. Nung nandito na ako, tinuruan niya lahat na pwede kong matutunan. Nagpadala siya ng mga bayani sa buhay ko. Tita Yoli was one. The next person was Pastor Mark. Hindi ko matatapos ng pagpapadala ng bayani sa buhay ng Panginoon. Hindi matatapos. At isa pa sa mga bayani sa buhay ko, maliban ko sa aking mga magulang. Dahil mula akong nagpamulat ako, sila na naging bayani ng buhay ko. Pero hindi pa na kontento si Lord, nagpadala pa ng bayani sa katauhan ni Ate Joanna. Ang hirap kong makawala sa bayani niya, araw-araw kasama niya. Araw-araw sisitahin kayo, araw-araw naligo ka na ba? Kumain ka na ba? Ininom mo na ba yung gamot mo? Nag-devotions ka na ba? Babawi naman ako sa'yo. Pag ikaw nandito, joke na. Hindi, totoo. Yung ibinaba tayo ni Lord kung saan tayo galing, sandali lang ulo. Tinuturuan lang tayo ni Lord. Asa na si Kuya Lay ngayon? Balikin tablado. Pero iba na ang laman ng puso ko. Iba na ang takbo ng isip ko. Iba na ang sinasabi ko. At kung ako'y aawit, alam ko kung bakit ako umaawit. Hindi lang para kumita ng pera. Kung kumita ka ng pera, praise God. Pero nung panahon ngayon, kailangan ko ng bayani. I needed a hero. If you need a hero right now, just raise your right hand. Yung kahit anong gawin nyo, yun pa rin ang buhay nyo pag-ising nyo. Hindi nagbabago. Wala pa rin pagkain bukas, wala pa rin sweldo bukas, wala pa rin pamatrikula bukas, kahoy pa rin kayo mag-asawa, galit ka pa rin sa nanay mo, galit ka pa rin sa tatay mo, galit ka pa rin sa buhay, no? Hindi pa rin nabayaran yung utang mo. Be the hero. Kung ikaw yon, takas mo ka ng kamay and let Jesus lift you up. Kung pakiramdam mo, nasa Kumunoy ka na rin, hindi ka makaalis, just lift up your right hand to the Lord. And let Jesus pick you up. Let Jesus pick you up. Kaya kung si Jesus ang humugot sa'yo sa dilim. Kahit sabihin mo, kumakain kang 3 beses sa araw ngayon, kung hindi masagana ang buhay mo at namumroblema ka pa rin, hindi pa yan yan, kapatid. Hindi pa yan. Ang sagana, kumakain ka na, habang kumakain ka, namimigay ka pa, at hindi mo pinoproblema yung susunod. Yun ang sagana. Ang sagana, yung sumisweldo ka na, may nagpapala pa sa'yo extra. Yun ang sagana. Dahil will ni Lord na managana tayo para makatulong tayo sa iba. Now, right now, we just needed a hero. Huwag mo munang problemahin. Ikaw muna. Kasi may natutunan ako eh. Pag nakasakay ko sa aeroplano, ganito. Just lift up your hands to the Lord. Pag nagkaroon daw ng sitwasyon sa aeroplano, nagkaroon ng problema, nagkulang sa hangin, may bababang maskara doon, ang oxygen. Ang sabi, bago ka tumulong sa iba, bago mo ilagay yung maskara ng iba, ilagay mo muna yun sa'yo. And then you help others. Sinasabi ko rin sa inyo, yan mo tulungan ka muna ni Lord. Bakit? Tulad ni Moises, kailangan rin niya ng tulong. Kailangan, alalahanin nyo, si Moises, Israelita rin. Sooner or later, kahit laking palasyo siya, aalipinin din siya. Bakit? Kasi Israelita siya.
And the Lord wants to take you out of your situation because He wants to train you to be a hero. But for now, yun lang. If you need a hero right now, hindi mo na isipin, kayo muna, tayo muna. At that time, yung gabi na yun, Lord, ako lang muna. Muna. Para maunawaan, you need a hero, just pray with me. Lord, I need a hero. And that hero is you. Take my hand, pull me up. I want to get out of this mess. Help me, Lord. Bring me to the fulfillment of your promise. In the name of Jesus, my Lord and Savior. Amen. So yung paraan ng Panginoon kay Moises para makalabas ng Ehipto, nangyari, nilalagay sa ilang. Pero kayo, na nagsabi, Lord, kailangan mo tulong mo. I need a hero. I need you as my hero. God will surely help you. Why? Because one day, God wants you to be somebody else's hero. God wants you to be the help He needed to help somebody. Bakit dinalang siya? Mahalaga ho ang relationship sa Panginoon. Mahalaga ang relationship. Dati ako isang taong pasaway. Ibig na makatulong ako, akala ko nakakatulong ako, nakakadagdag pa ako sa problema. Lalo na ng magulang ko. Nasa bahay, ring ng ring ang telepono. Sasagutin ng mami ko. Sino to? Si Marisa po. Ay anak, pasensya ka na, huwag ka nang sumali, madami na kayo ha. Marunong ko sumagot ang nanay ko ng araw. Ring na naman. Ano? You know what? Hindi ko akalain magiging paraan at daluyan ako ng tulong ng Panginoon. Never. Laki sa kabutihan mo, hinugot ko ako ng magulang ko sa kabutihan. Pero yung pagiging makasarili, hindi ko akalain makakaalis ako. Nauunahin ko yung pangangailangan ng iba kaysa sa akin. Kaya saludo po ako sa Panginoon dahil meron tayong napapagraduate ng mga bata. Lahat ho ng batang yan lang ang estudyante natin eh. Lahat ho sila nasa honor roll. Wala akong bobo dyan. Tandaan nyo, walang bobo. May mabagal lang at mabilis. Nasa sa inyo yan, kung gusto nyo pabilisin. Nasa sa inyo rin kung gusto nyo pabilisin ang pagdating nyo sa lupang pangako. It's up to you. Yung bilis ng pagsunod natin sa Panginoon, yun din ang bilis ng pagtawid natin sa disyerto. Dahil may nagturo po sa akin, medyo napabilis. Sang hirap lang yan eh. Sang hirap lang yan. Pag nasa promise lang na tayo, puro pagsubok na lang yun dahil pinapatatak tayo ng Panginoon. Pero yung kasaganahan, laging nandoon. Hindi mo Indian giver ang Panginoon. And gusto niyang patunayan yun, na kung ikaw sa ngayon, ako noon, na kailangan ko ng hero, at ibinigay ng Lord, ikaw ang hero ko. Darating ang panahon, ikaw rin ay magiging hero sa ibang tao. Doon ho natuon ang aking isipan. Hindi na nakatuon sa aking sarili. Lord, darating ang panahon, ako naman ang magbibigay. Darating ang panahon, ako naman ang tutulong. Darating ang panahon, ako naman ang magpapakain. Darating ang panahon. Si Moises, may isang bagay siya, di ba? Pag nakakita siya ng injustice, tumutulong siya. Ngayon ko lang napag-isipan, meron isang bagay na binigay sa akin ng Panginoon. Excuse me po. Kahit saan ka nakatira, ihahatid dito. That's what God gave me. Napansin niyo? Ano yung sa'yo? Panoorin mo natin. Alam niyo, tuwa-tuwa ako nung nakita ko ang video nito. Marahil ang paraan din ng Panginoon sa ating pangailangan ay maging bayani din tayo ng ibang nangangailangan. Kaya panoorin mo natin, paano ba tayo magiging bayani? Kailangan ba pumunta tayo sa ilang? Kailangan ba magbakasyon tayo sa malayong lugar? O pwede natin itong gawin araw-araw? Panoorin po natin ang video na ito.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดKailangan pag-aaral. Ano lang meron ka? Isipin mo lang ang ibang tao. At sa gayon, sa iyong ginagawa, nagiging bayani ka sa iba. At naiibsan mo ang pangangailangan nila. Sa gayon paraan, ang pangangailangan din naman natin naiibsan. Pinapanood ko ito, habang pinapanood ko ngayon, napag-isip-isip ko, kahit ang basic needs ng tao ay clothing, food, and shelter, that is not the fundamental or the most important things that man needs. Jesus came to save the souls of mankind, not the flesh. Tandaan yan. Jesus came para sagipin ang mga kaluluwa ng sanlibutan. Anong kaluluwa natin? It is the mind, the emotion, and the will. Pag busog ho ang tatlong ito, kahit ano kaya natin gawin, kahit kumakalamasig natin. Papakalamin ba ng Panginoon na sigura natin? Alam nyo, kailangan makilala natin ang Diyos natin. Masyado na tayong nang hawakan sa kakayanan natin. Masyado na tayong nang hawakan at masyado na tayong napailalim sa sitwasyon at gapi ng kahirapan at ng kaaway. Tama na po. If we need help, go to your cell leaders. They are your heroes of today. On Sunday, you can find so many heroes in this place. Each of us has different skill and different talents. Papasalamat po ako kay Kim, kay Coach Jim, kay Lito, sa paglalagay po ng, di ba mas yung init, alam natin mainit, nararamdaman natin, pero hindi katulad last week. Naglagay tayo ng ventilador. This is a place where you can find heroes. Don't look out for heroes outside. Heroes from the church, humihila pataas. Yung akala mong hero sa labas, hindi dahil ka pababa. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Don't believe the word.
You are meant for the presence of God. And God, just like Moses, is training you to be a hero one day. God is training you to grow up. God is adding kung ano yung adding, kung ano yung, diba? At dinadagdag ng Panginoon, tagalogin mo na lang, kung ano yung kinakailangan. Alam mo si Moses, hindi naman siya ganyan dati. Pansinin niyo pag binasa niyo ang buong yung first 5 books, makikita niyo sabihin ni Moses, Lord, huwag mo kaming iwan. Kung di ka sasama, maiiwan na rin ako. Ayokong ako lang. Sa isang bayani po, mahalaga yung salitang ayokong ako lang. Kung kakain ako, gusto ko kakain sila. Kung maganda ang damit ko, gusto ko maganda rin ang damit nila. Hindi pwede ako lang. Hindi ko ganun si Moses dati. Tinuruan mo sana ng Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon para maging bayani. Kanino? Ang laki ko ng batasan. Kaya humanda na po kayo. Kayo kanina na nangailangan ng bayani, nakakasigurado ko. Tutulungan kayo ng Panginoon. Dahil sa tulong na yan, makikita nyo kung paano maging bayani. Saan man kayo naroon? Maring hindi batasan. Merong galing dito sa inyo sa Bulacan, merong galing sa Tatalon. Okay? Okay, tatalon ulit, okay? Doon na kayo kay Lord. Doon na kayo tatalon ulit sa pinanggalingan. Doon kayo kay Lord. Meron tayong taga-Pasig. No? Kinabi ang Moses na can be a hero. Pang-araw-araw lang na pamumuhay. Hindi mo natin kailangan magpabaril sa lunyasap para maging bayani. Kailangan ho ng panahon natin ng mga bayani buhay dahil ang Diyos natin ay buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat at dalangin ko ang mga storya ng kabayanihan next week mula sa inyo. Magsitayo po tayo at manalangin.